is the technology. Technology is the application of scientific knowledge for practical purpose in industry. Ang teknolohiya, ito ang tumutukoy sa paggamit ng kaalaman natin, ng kasanayan or kagamitan para mas mapadali ang buhay ng mga tao. For example, ang paggamit natin ng mga phones, ng mga power tools, yan, technology yun dahil mas napapadali yung mga buhay ng mga tao. Next. So what is invention? Invention is the act of finding out or inventing contrivance or construction of that which has not been before existed. Simply, ang invention po ay patungkol sa paglikha ng mga bagay, pamamaraan o proseso na ginagawa po natin para malesen yung mga workloads or mahabang proseso na kadalasan nakakakonsume po sa atin ng oras, pera at pasensya. We invent to improve, simplify, and advance in life. Invention also grant us to solve problems, make life easier, and create opportunities. Next naman po is innovation. Innovation is the act of introducing something new in customs, rights, and etc. Innovation, ito naman ay patungkol sa pagpapaganda o pagbabago sa mga nakasanayang bagay, pamamaraan, o proseso. We innovate para ma-enhance natin kung ano yung mga nag-exist. To make something faster, cheaper, or even smarter. Innovation naman grant us to improve the existing ideas, adapt to change, and create value, and helping us shaping our future. So magtungo naman tayo sa Unit 1, which is pain point versus solution. Let me know first what pain point is. Pain points are persistent problems, frustrations, or significant challenges that customers or a user experience which trying to achieve a goal, use a product, or interact with a new service. So basically, yung pain points is yung pinaka-problema whether it's about sa business or sa everyday life ng isang tao. When it comes to business, pain points arise dahil may gap o pagkukulang sa mga natatapos na projects or products. At dahil dito, maaaring hindi patuloy ang paglago ng business. We need to identify and understand these pain points for better opportunities and to create solutions to improve customers' experience and also the products. At syempre, if there's a problem, there's a solution. What is solution? Solution is a product, service, or improvement designated to effectively resolve that pain point and satisfy customers' needs and desires. Kumbaga, yung pain points is yung sakit and yung solution is yung gamot. But before natin i-take yung gamot, we need to understand first the core problems and analyze it to develop a targeted solution through process of improvements and by reacting by the customized experience of the customers. So, example ng pain points at solutions is ito. When we encountered yung mga mahabang pila, especially sa mga government agencies. And yung pain points doon is naaksaya yung oras ng mga tao just to process one documents. Ang solution naman dito is online application at syempre appointment system para mas makatipid ng oras. Next is the Unit 2, which is the customer segment. Customers versus the end users. Una, ang customers is a person who pays the price, but hindi lahat ng customers is the end users. For example, ikaw na tao, bumili ka ng diaper for the baby. Di ba, hindi naman ikaw yung gagamit ng baby. So, hindi laging kung sino ang customer, siya ang end users. And the end users, sila lang ang pwedeng mag-rate ng mga products or services dahil sila lang ang mga nakagamit ito. This is the examples of products and services, the customers and the end users. First is the diapers.
bumibili parents, and yun nga, ang babies ang gumagamit. Second is the ventilator. Hospital yung bumili and patients yung gumagamit. Business softwares, the company and the employee yung gumagamit. Engagement ring, lalaki yung bumili tapos ibibigay niya dun sa babae. Next is the car, pwedeng yung tatay yung bumili tapos yung asawa niya yung gamit. And the cat food or dog food, tayo yung bibili, humans, and ang mga gamit is yung mga alaga nating pusa or aso. What is the stakeholder? Stakeholder, sinasabi dito na a party that has an interest in a company and can either affect or affected by the company. Ang stakeholders, sila yung mga owners na meron silang parte dun sa company and pwede silang maka-apekto dun sa company or ma-affect nun dahil hindi lang sila owners kundi isa na din sila sa mga nagdi-decision dun. Types of stakeholders or mga uri ng stakeholders. Una is internal stakeholders. Sila yung mga tao o grupo sa loob ng isang kumpanya na may kinalaman sa daily operations, decision makings at performance ng isang kumpanya. Unang-una is employees. Sila yung nagtatrabaho para sa isang kumpanya at sila rin ang susi para maging maayos ang isang kumpanya. Halimbawa nito is factory worker, cashier at salesman. Sunod is manager. Sila yung nag-o-organisa sa at nag-aayos ng mga operasyon para sa isang kumpanya at sila rin ang namamahala sa mga empleyado ng isang kumpanya. Halimbawa nito is store manager, department head. Owner, sila yung nag-invest para matayo ang isang kumpanya. Halimbawa nito is CEO at small business owner. Pangalawa naman or sunod is external stakeholders. Ito naman ang mga tao o grupo na wala sa loob ng kumpanya pero apektado o may interes sa isang negosyo. Hindi man sila empleyado o owner pero apektado sila sa lahat ng desisyon na gagawin ng isang kumpanya. Unang-una is suppliers. Suppliers ay ang mga nagbibigay ng raw materials o pangunahing pangangailangan para sa isang produkto. Halimbawa, supplier ng harina sa isang panedarya. Ang harina is raw material at ang tinapay ang produkto. Sunod naman is society o mga taong naapektuhan ng negosyo. Halimbawa, sa isang barangay, may magtatayo ng bakery at ang may-ari nito is maghahanap ng empleyado. So, maapektuhan ang komunidad dahil magkakaroon ang mga tao ng trabaho. Sumunod naman is government o nagpapatupad ng batas, nagbubuwis at nagbibigay ng permits. Halimbawa, ang BIR para sa buwis. Sila ang nagpapataw ng buwis sa mga produkto ng isang kumpanya. DTI para naman sa business permit. Mahalaga ang business permit para matayo ang isang kumpanya. Sunod naman is creditors or bangko. Nagbibigay ng loan o puhunan. Halimbawa, ang bangko ay nagpapautang para sa isang negosyo upang makabili ng pangangailangan nito. Sunod naman is shareholders. Sila yung nagbibigay ng puhunan at sa madaling salita, sila yung nagmamay-ari ng kumpanya na depende sa laki ng shares na hawak nila. Halimbawa, sa isang maliit na negosyo, pwede magkaroon lamang ng ilang shareholders. At panghuli ay customers. Sila yung mga bumibili ng produkto o serbisyo. Halimbawa, tao ang bumibili ng tinapay, company na bumibili ng construction materials. Yun. Sunod naman is what is an influencer o ano ang influencer. Ang influencer ay isang tao o grupo na may malakas na impluwensya sa opinyon, desisyon at pag-iisip ng isang tao, lalo na sa pamamagitan ng social media at internet. Ibig sabihin, sila yung may kakayang makahikayat o makapagpabago ng isip ng karamihan. Halimbawa, sa isang coffee shop, kapag pinost ng isang food vlogger na may milyong follower na masarap ang kape dito, mahikayat o maiengganyo ang mga tao na bumili dito dahil sa kanyang impluwensya. Sunod is what is customer segments o ano ang customer segments. Ang customer segments ay ang paghahati-hati ng customers batay sa kanilang pangangailangan, ugali o katangian.
O sa madaling salita, hindi lahat ng customers ay pare-pareho ang kanilang pangangailangan. So hinahati sila sa iba't ibang segments para matukoy at madaling targetin ang kanilang pangangailangan. May 5 uri ng customer segments. Ito ay ang mass market, niche market, segmented, diversified at multi-sided. Dumako tayo sa unang uri nito, ang mass market. Ang mass market ay ang grupo ng customers na may pare-parehong pangangailangan. Dito, hindi na kailangan hati-hatiin sa maliliit na segments dahil halos pare-parehas ang kanilang interes o gusto. May katangian ang mass market. Ito ay ang lahat halos gumagamit or pangangailangan sa pang-araw-araw, malawak ang target, hindi nakapokus sa iisa o maliit na grupo, standardized ang produkto, hindi gaanong customized, at kadalasan mura o pangmasa ang presyo. Halimbawa, bigas, tubig at kuryente. Ito ay pangunahing pangangailangan ng tao o karamihan ng tao ay kailangan ito. At isa pa is sabon at shampoo. Ito ay pangunahing pangangailangan ng tao sa pang-araw-araw na buhay. Good day everyone. Let's talk about niche market. A niche market ay isang specialized market na may specific na target customers. Yung mga customers na yon ay merong specific needs and wants na hindi kayang ibigay ng mga normal na markets. Niche product are designed para mapunan yung mga pangangailangan ng mga specific customers na yon. So, mga halimbawa ng niche product is yung mga luxury goods, luxury watch, luxury cars, and yung mga specific na mga products and specific foods like kagaya nung mga vegan foods and mga low carb foods. Tapos, so yung mga products na tinitinda ng niche market is kukonti lang. Dahil kukonti lang din yung mga store na nagtitinda ng niche product. Dahil kukonti lang yon, mas mahal yung mga niche product kaysa mga normal na product. Nagkakaroon din ng benefits yung mga store nagtitinda ng niche product dahil magkakaroon sila ng greater conversion rates, higher margin, more effective sales, at syempre, dahil kukonti lang yung mga stores na nagbebenta ng niche product, is mas loyal sa kanila yung mga customer, mas binabalik-balikan sila. So, next, segmented. Let's talk about segmented. Ang segmented ay isang way na matiyak na isang company ay tama ang kanyang target customers. Ang ginagawa ng company, sinahati-hati nito ang isang mass market sa maliliit na grupo at tinatawag naman na segment. So, ba't ba nila ito ginagawa? Sa halip na magtinda sila ng isang product sa isang buong mass market, is mas pinipili nilang isolve yung problema ng maliit na grupo na tinatawag na segments. Sa pamamagitan ng ganito pamamaraan is nagiging mas effective ang kanilang binibentang produkto. Mas tatangkiligin to ng mga taong bibenta nila na to. Isang magandang example ng segmented ay yung Netflix. Instead na mag-try sila to be a one-size-fits-all streaming service, yung Netflix ay naging master of segmentation. Dinidivide ito yung massive global audience niya sa mga highly specific group based on their viewing habits and preferences. So, next, diversified. Ang diversified naman ay isang way ng isang kumpanya or tech startup na palawakin ng kanilang negosyo sa pamamagitan sa mga bagong market, produkto or service na nakakaiba sa original nilang serbisyo. So, ginagawa ang diversified upang maiwasan ng isang kumpanya ang risk at makahanap ng iba pang pagkakakitaan. Sa halip na umasa lamang yung kumpanya na yun sa isang product, is magsisimula sila ng bagong product upang mapalago pa ang kanilang kumpanya. Isipin na lang natin na kunwari may isang kumpanya na mayroon ng successful na product. Yung resources na nakuha nila dun sa product na yon is pwede nilang gamitin upang makabuo ulit ng bagong product na makakapag-expand or mag-explore pa ng mas marami pang opportunity sa kanilang kumpanya. Isang example nito yung Amazon. They started book selling. Then, over time, it's been diversified into many different and separate markets.
Next is multi-sided platforms. A multi-sided platforms or MSP ay isang business model kung saan may dalawa o higit pang different sides na nag-interact para magkaroon ng value. Sa halip lamang na magbenta yung kanwari isang kumpanya ng isang produkto sa isang customer, ang ginagawa ng MSP ay nagsisilbing tula ito upang magkaroon yung seller at yung customer ng interaction at transaction. Isang magandang example nito is yung Grab. Kinokonekta nito ang pasahero at driver. Kung mas maraming driver sa Grab, mas mabilis makakasakay yung pasahero. At kung mas mabilis naman makakasakay yung pasahero, is maraming tao o ang gugustuhin gumamit ng Grab. At pag mas maraming pasahero ang gumagamit ng Grab, is makakaakit naman ito ng mas marami pang driver. So, ganoon po gumagana ang multi-sided platforms. We have the market segments. What is market segmentation? Market segmentation is the process of dividing target customer segments into smaller, more precise clusters. It is used to categorize customer segments and audiences into groups that share similar characteristics. Ito ay ang proseso ng paghahati ng malawak na merkado ng mamimili o negosyo sa mga subgroups ng mga mamimili batay sa mga ibinahaging katangian. We have types of market segmentation: demographic segmentation, psychographic segmentation, behavioral segmentation, and geographic segmentation. So we have the demographic segmentation. This is one of the most popular and commonly used types of market segmentation. It refers to the statistical data about a group of people. Examples are age, gender, annual income, source of income, occupation, education, and ethnicity. So, ito po yung mga sumasagot sa tanong na ilang taon ka na, anong kasarian mo, ilan ang kinikita mo sa isang taon, ano ang iyong trabaho, at ano ang iyong natapos. We have the physiographic segmentation. Physiographic segmentation categorize audiences and customers by factors that relate to their personalities and characteristics. Examples are personality, values, attitude, interest, lifestyle, motivation. Ngayon, ang behavioral segmentation ay naiiba sa demographic at psychographic segmentation. Ibig na kung sino ang customer, ang tinitingnan dito ay kung paano sila kumilos o umakto sa mga produkto. Kasama dito ang kanilang paraan ng pagbili, gaano sila karaming gumastos, at kung paano sila namimili sa ibang brand. Ang geographic segmentation ay ang pinakamadaling paraan ng paghahati ng market. Hinahati nito ang mga customers base sa mga lugar kung saan sila nakatira. Pwedeng bansa, probinsya, lungsod, barangay, kalye, layo sa isang lugar, pwede rin klima o kung urban o rural ang lugar. Next is it important for the customers to be informed first of the benefits they would get upon buying a products or services from an enterprise or no need? Siyempre, importante na binibigay mo yung benefits ng product mo. Ito yung mga dahilan kung bakit importante na binibigay mo yung benefits kesa sa purpose lang kung bakit nila bibilin. First is, pinapakita mo bakit mas better yung product mo kesa sa iba. Next is, binibuild mo yung value ng product mo and justify mo yung value nun. Tapos, next and the last is, kumikreate ka ng emotional connection between the seller and the buyer. For example, sinasabi mo yung mga benefits ng product mo, nakaka-create ka doon ng emotional connection and mas bibili siya sa'yo most likely dahil may emotional connection na nga. Purpose tells, sinasabi mo kung ano ang ginagawa, while benefits explain why it matters to the customer. Next is sa sinabi ni Henry Ford,
a man who stops advertising to save money is like a man who stops the clock to save time. Dito is advertising is isang investment. Hindi ka talaga makakatipid pag tinigil mo. Bagkus mas mawawala yung oportunidad na magpatuloy na lumago ang negosyo. Maganda naman yung halimbawa, tinigil mo nga mag-advertise ngayon para mas makatipid. Pero pang short time lang yan. Pag tumagal, mas malulugi ka. Dahil ang advertisement, isa siyang puhunan and hindi siya gastos. Yun lang naman yung sinabi doon ni Henry Ford. The statement of Stuart Henderson Breed says that doing a business without advertising is like winking at a girl in the dark. You know what you're doing, but nobody else does. This statement po tells about visibility and communication. Sabihin na lang po natin na may business tayo as an example. Yes, you put effort sa business mo. Dugo at pawis yung ginugol mo just to make sure your brand is better para sa mga customers mo. But the problem is, hindi ito alam ng mga target customers mo. For them, it is just a normal product dahil hindi nila ito kilala. Next slide. Just take Josh Mojica as an example. Yung kanyang Kangkong Chips Original. Napanood ko, sinabi niya sa isang interview na most ng mga sales ng company niya came from the curiosity ng mga audience. And na-achieve niya yun dahil visible yung product niya. And may advertisement siya na mina-market. At lastly, nakaka-connect din siya sa mga audience at customers niya. Let's move on to another statement by Milan Kundera. He says that business has only two functions, marketing and innovation. Yes, business doesn't end pag nakilala na yung business mo. It is just a first step. The next goal is to keep your customers, and how will we do that? Simply innovate. Create something new in your product. Make it better, faster, and way cheaper than before. Para mas maging excited at mas maraming pamimilian yung mga customers mo. At itry yung mga bagong product mo. In that way, there's a lot of higher chance na makip mo yung mga customers mo at dumami pa sila. So paanong paraan naman sila dadami? Syempre, by marketing. Just market your new products. Gaya ng mga sinabi ko kanina, make your business visible and make people see it by advertising it. Simple lang yan eh. Just think of it like this. Without innovation, we have nothing unique to offer. Without marketing naman, your uniqueness is invisible. So Leo Burnett states that make it simple, make it memorable, make it inviting to look at, make it fun to read. Bakit nga ba nasabi ni Leo Burnett yung mga kataga na to? So si Leo Burnett is a well-known businessman. He is also a advertiser. So pag gagawa si Leo Burnett ng mga advertisement, is titingnan niya yung mga kataga na to kung pasok nga ba yung advertisement na ginawa niya. So make it simple. So dapat daw pag gagawa tayo ng isang advertisement is dapat simple lang, dapat straight to the point. Yung kapag nakita na ng ating consumer or yung customer yung advertisement na ginawa natin, dapat alam na niya agad yung meaning o yung gusto natin iparating sa kanya. Make it memorable. Dapat yung advertisement na gagawin natin is tatatak. Dapat pag nakita ng ating customer yung advertisement na ginawa natin, is dapat maalala niya yung mga experiences na nasa niya nung ginamit niya o na-experience niya yung product natin. Make it inviting to look at. Dapat daw pag yung advertisement na gagawin natin is dapat maganda yung packaging or maganda dapat yung pagkakagawa dahil dapat ay catchy yung mga product na gagawin natin. Make it fun to read. Dapat yung gagawin natin advertisement is dapat hindi boring. Dapat yung pag binasa ng customer is mahuhumaling agad yung customer sa advertisement na ginawa natin. Isa example nito yung sa Jollibee. Yung Jollibee is isang simple lang siya. Wala siyang masyadong colors, 2 colors lang. Tapos short lang din yung kanyang slogan.
pasok na pasok siya sa Make It Simple. Tapos, memorable siya sa mga Pilipino. Tumatak siya sa ating kultura. Tapos, kapag nakakita tayo ng Jollibee, di ba parang nakakahumaling na parang nag-crave agad tayo, gusto natin pumasok agad doon. Gusto natin kumain. Tapos, yung kanyang slogan is maikli lang, hindi siya nakaka-boring, pero nakaka-understandable. Bida ang saya. Ibig sabihin, yung Jollibee handa kayang magbigay saya sa kanyang mga customers. Next naman is yung kay Bill Gates. Bill Gates states that the internet is becoming the town square for the global village of tomorrow. So, ano nga ba muna yung town square? Yung town square ay isang lugar kung saan pumupunta yung mga tao para doon sila makipagsalamuha, makibandi, makipag-usap, makabalita o kaya makahanap ng mga bagong kaibigan. Ngayon daw sa panahon natin ngayon, yun na yung ginaganapang role ng internet. Dahil din daw sa internet na napapaikse yung terms of communication natin is parang naninira na lang tayo sa isang malaking village. At sa mga darating pa daw ng mga panahon is baka unti-unti nang binabago ng internet ang paraan natin ng pamumuhay. Paano tayo paano yung mga business natin, paano yung mga in terms of shop, pamimili natin ng mga pagkain, at pati na rin yung kultura na nasa natin. The statement in this slide says that no one ever get rich by working 9 to 5. My opinion in this statement is strongly agree ako dito sa statement na to. The reason is working at 8 hours a day can grant you comfort, but it really grants you freedom. Imagine, mag-work ka ng 8 hours a day, pero yung kinikita mo everyday is enough lang para lang sa food, bills at rent mo pang araw-araw. Ang mangyayari, may ipit ka lang sa cycle na yon. Paikot-ikot ka doon. Pero, if you stop trading your hours for money at mag-focus ka na bumuo ng business o mag-invest para kumita ka na kahit na wala kang ginagawa, it may improve your life. Your 9 to 5 hours is a great starting point. It can give you stability, skills, and capital. But if you want a true freedom, use it as a stepping stone to build something that can grow even you're not working on it. So, Warren Buffett states that this comes from not knowing what you're doing. So, sinasabi to ni Warren Buffett na kakaroon daw ng risk ang isang bagay kapag hindi mo alam yung ginagawa mo. So, na-apply ito ng sobra sa pagninegosyo. Gawin ng ating example yung Jollibee. So, yung Jollibee is alam naman natin na isang fast food chain. So, totoo na lahat ng tao is kumakain. Pero hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng gustong kainin. Alam ng Jollibee na ang mga Pilipino, na yun ang kanyang target market, na mahilig ang mga Pilipino sa matamis at mahilig din tayo kumain ng kanin. So, yung kanyang menu is composed ng mga sweet items tulad ng sweet spaghetti and mga combo meals na may mga kanin. Ngayon, nung naisipan ng Jollibee na mag-expand sa ibang bansa, is tinignan niya kung saan bang bansa may pinakamaraming Pilipino. Nakita niya na bansa na may pinakamaraming Pilipino is US and Saudi. So, doon siya naglagay nag-expand ng branch. Dahil alam niya na kapag yung mga Pilipino is nakatatak na sa kultura nila yung Jollibee. At maraming Pilipino ang namimiss na kumain sa Jollibee. So, meron na agad siyang customer sa mga bansa na naglagay niya na yon. So, maliit yung chance o halos wala ngang chance na ang risk na malugi siya dahil alam ng Jollibee ang ginagawa niya. Value proposition is a statement that explains the unique benefits, value, or advantages that product, service, or brand offers to customers. It answers the question, why should I choose this over other options? Ang value proposition ay isang pahayag na nagpapaliwanag sa mga natatanging benepisyo, halaga, pakinabang na inaalok ng produkto, serbisyo, brand sa mga customer. Sinasagot nito ang tanong na, bakit ako dapat pumili nito kaysa sa ibang option? Ito ay nakatutulong sa mga negosyo upang makapagbigay ng malinaw na dahilan sa mga customer kung bakit dapat nilang piliin ang kanilang produkto o serbisyo. Dagdag sa ibig sabihin ng value proposition ay
Ito ang pangunahing dahilan kung bakit pipiliin ng isang mamimili o consumer ang produkto o serbisyong inaalok ng isang kumpanya o negosyo. Para siyang pangako na nagbibigay linaw kung ano ang benepisyong maaaring makuha ng isang mamimili o consumer sa isang produkto o serbisyo. Halimbawa, sa GCash o Paymaya, meron silang value proposition na magpadala, magbayad at makatanggap ng pera kahit wala kang bank account. Mabilis at madali gamit lamang ang cellphone. Dito, sinusigurado o pinapangako ng GCash o Paymaya na mas mabilis at mas mapapadali ang pagbabayad through online. Ang value proposition ay simpleng paliwanag ng isang kumpanya kung ano ang makukuha o makikinabang ng customer sa kanilang produkto at kung bakit ito mas maganda kaysa sa iba. Ngayon, ang value proposition ay unang ginamit ni Michael Lanning at Edward Michaels noong 1988. Ito ay tumutukoy sa malinaw at simpleng pahayag ng mga benepisyo na inaalok ng kumpanya kasama ang presyo mga babayaran ng mga customer para dito. Tangible at intangible benefits. Una is tangible benefits. Ito yung mga bagay na masusukat agad ng pera o material na bagay. Halimbawa, solar panels. Yung solar panels is, ang tangible benefit nito is makatipid ng bayarin sa buwan-buwan. At ito ay masusukat agad ng pera dahil mababawasan na ang bayarin sa kuryente buwan-buwan. Sunod naman is intangible benefits. Ang intangible benefits naman is yung mga bagay na hindi kayang masukat ng pera o material na bagay, pero mahalaga sa damdamin o satisfaction ng customer nito. Halimbawa, Apple o iPhone. Ang Apple o iPhone is premium quality, so nasasatisfy yung customer nito. At isa pa yung status symbol. Di ba kapag nakakita tayo ng tao na may Apple o iPhone, iisipin natin na may kaya ito, may pera. So parang nagkakaroon sila ng confident or nabuboost nito ang confident nila. Next, we have the project benefits. So for tangible benefits, we have the increased revenue. Ito po yung pagtaas ng kita ng isang kumpanya o negosyo. Resource cost saving. Pera o resources na ginagamit at na-save ng isang kumpanya sa pag-ooperate. Hardware cost saving. Ito ay mga nabawasang gastos sa pagbili ng kagamitan o computer. Ito ay ginagamit ng estratehiya tulad ng bulk purchases, negotiation sa mga vendor, pag-iwas sa duplication at pag-prioritize ng mga kailangan. Halimbawa nito ay ang printers, bond paper at iba pa. Software cost saving. Ito ay ang pagbawas ng negosyo sa gastos na nag-uugnay sa kanilang software at IT infrastructures. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng mahigpit na pagsusuri upang alamin at alisin ang mga hindi kinakailangang gastos, pag-streamline ng operasyon at paggamit ng mas mahusay na solusyon tulad ng cloud computing. Productivity gain. Ito ay ang pagtaas ng produksyon ng nagagawa ng mga manggagawa o ng isang kumpanya. Process improvement, pag-improve ng proseso ng kumpanya. Intangible benefits. Enhanced user experience. Ito po yung pagpapahusay ng karanasan ng mga tumatangkilik sa produkto, serbisyo. Halimbawa nito, ang mga cellphone kung dati wala itong camera at nagagamit lamang sa pagte-text o tawag, ngayon pwede nung mag-picture at video call. At habang tumatagal ay mas lalo itong napahuhusay at mas madaling maibenta sa consumer. Increased customer satisfaction. By satisfying our customers or services or products, the customer will be willing to pay more sa upgraded experience mula sa kumpanya at maaari ding maging free advertisement ang karanasang ito ng customer sa pag-promote ng produkto at serbisyo na ino-offer ng isang kumpanya o negosyo about how good the service or product was because it's a good feedback. Next, we have increased compliance. Pagdadagdag ng rules at regulation ng isang kumpanya upang mas maging produktibo at kalidad ang kanilang produkto at serbisyo. Brand equity. It is the value of the brand na dinadetermine ng customer. Makikita ito sa brand recognition. Halimbawa nito ay ang iPhone na patuloy ang pag-angat kahit ito ay mahal sa merkado. Tinatangkilik pa rin ng karamihan kahit maraming kakumpetensya.